Naitago ng aktor na si Makoy De Leon ang kasiyahan ng makahalik sa imahe ng Poong Nazareno noong traslasyon. Samantala, ibinahagi ni Nadine Lustre kay Vice Ganda na sigurado na siya sa kanyang kasalukuyang karelasyon. Narito ang ulat. Isang playful and adventurous weekend ang naging trip nila Nadine Lustre at Vice Ganda dahil ang dalawa ay namasyal sa isang sikat na theme park sa Hong Kong. Pero totoo, di ba may saya dito sa ano? Meron. Totoo siyang happiest place on earth. I don't know, for some reason, pag pumupunta ako dito, naiiyak ako. At saka, pag nakita mo yung mga yung mga characters kasi dito, yung mga mascot, kasi kahit matigas yung mga mukha nila, kasi di ba plastic yun, di ba? Hindi naman totoo mukha. Pero nakangiti talaga sila. Tapos pag tinignan mo sila, maniniwala kang ang saya talaga ng mukha ng characters. Di ba? Yung mga mukha nila, may ine-exude na joy. Yes. Tapos ano siya, contagious, So, parang pag nakukuha nakikita mo mo. kasi sila, alam mo, kilala mo sila dahil napapanood mo sila before. Correct. So, Napapanood mo before, so bumabalik ka sa pagkabata mo. Oo. Sa kanilang mga kwentuhan, napag-usapan din nila ang relationship ni Nadine with longtime beau. Siya na nga ba ang kanyang Prince Charming? Feeling ko naman, sana. Talaga. Sana. Talaga. So, ganun ka ka-in love ngayon sa boyfriend mo? Tsaka sabi ko sa kanya, pag nag-break pa tayo, hindi na ako mag-joke. Ay, talaga? Oo. Shinare ni Nadine na sigurado na siya kay Christoph at wala na siyang hinahanap pa dahil dito open siya sa idea na magpakasal kung tama ang panahon. Nang tanungin tungkol sa kanyang pangarap na kasal, nilinaw ni Nadine na hindi niya naiisip ang isang engranding seremonya. Well, not necessarily wedding, pero parang gusto ko ng celebration with family, ganyan. Not necessarily like yung malaking celebration sa church. Hindi Disney ganun. wedding. Hindi ganon. Disney wedding. Parang gusto ko nga like, ano lang, by the lake or by sa closest ocean, friends. ganyan, with close friends. Tapos afternoon, pa-party lang kayo. Ganun lang, kasimple. Inilarawan ni Nadine ang kanyang relasyon na nabuo mula sa security, independence at mutual growth. Patuloy anya silang nagtatrabaho para sa kanilang sarili habang nagsasama. Kung ano yung nangyayari sa amin ngayon, kung ano yung ginagawa namin, parang ganun na siya. I think kami kasi we're both focused on working on ourselves then, meaning like nag-grow pa kami separately and we're growing together kasi may mga businesses kami together. Ang dami pa namin gustong marating. So, parang ganun, pero hindi karir na karir. Oo. So, maluwag. Kaya nga, alam mo na parang yung ganong klase ng relationship, yun talaga yung mag-work. Sa pagbabahagi ng pinakamalaking aral na natutunan niya sa pag-ibig, binigyang diin ni Nadine ang kahalagahan ng self-prioritization, pagbalanse lamang. Unahin mo yung sarili mo. Like, no matter what happens. Kahit kano mo kamahal yung partner. Pero paano ba ginagawa yun kung gusto mo, kung nagtotodo ka ng love? Ganun kasi talaga ako eh. Nagtotodo ako. Pero, makikita mo naman kasi kung yung partner mo nagre-reciprocate. Kumbaga parang kung sa tingin mong, hindi naman, dapat naman balanse pa rin. Hindi naman pwedeng one-sided lang siya. Ay, sarap sa pakiramdam. Nakalik ako sa cruise. Thank you, Lord. Lubos ang pagsasalamat ng kapamilya actor na si Makoy De Leon matapos siyang mahalikan ng krus ng imahe ng Poong Jesus Nazareno sa taunang traslasyon. Sa social media, ibinahagi ni Makoy, nakakagaling lang niya sa isang taping nang magdesisyon siyang sumama sa prosesyon. Pauwi na sana siya pero napansin niya na parang restless ang kanyang pakiramdam na tila parang may kulang sa araw niya. Dito niya napagdesisyonan na hanapin ang prosesyon at sa tulong din ng mga deboto na hanap niya ito. Ang traslasyon ngayong taon ay tumagal ng halos 31 oras simula 4 ng umaga ng January 9 at nagtapos sa pagbabalik ng Nazareno sa Quiapo Church sa ganap na 10:50 ng umaga noong Sabado, January 10. Noong nakaraang taon, bumisita rin si Makoy sa simbahan ng Quiapo noong traslasyon. Noong 2019, ibinahagi ni Makoy na nagsimula ang kanyang debosyon dahil sa kanyang ama na si Mark De Leon.